Mga kaparokya, today is January 7, 2024, araw ng linggo at magbibigay tayo ng honest reaction sa bagong title ng Tape Incorporated at pagkwentuhan na din natin yung mga haligi ng tunay na It Bulaga. Pero kung bago lang kayo sa aking channel ay hinihiling ko na pakisubscribe ang aking YouTube channel at i-click na rin ang bell notification icon para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko. Sa mga kaparokya, may honest opinion or reaction sa bagong title ng Tape Incorporated na ang tahanan ng pinakamasaya. Para sa akin ay medyo mahaba siya at walang kadating-dating. Halatang di pinag-isipan dahil tagline yan ng dating title ng noontime show ng Tape Incorporated na It Bulaga, Kuno. At hindi ko nakikita na magiging tahanan ko yan kahit ako pa ang pinakamasaya sa mundo. Hindi nakakaakit yung title name ng Tape Incorporated na tahanang pinakamasaya. Ano kaya ang ginagawa ng mga writers or yung creatives ng nasabing noontime show? Nakakapagtaka lang dahil wala man lang ka-effort yung title na ipinalit nila. Yung logo ay di rin na iba sa variety show ng GMA na Sunday Pinasaya. Talagang walang ka-effort ang title name na ipinalit ng Tape Incorporated. No offense sa mga host nito. Kay Paulo lang na akala mo frontline ng show. Pero syempre trabaho yan, ginagawa lang nila yung task na binigay sa kanila. At para sa akin, wag na nilang i-apila or wag na silang umapila para sa title na It Bulaga. Kasi sa IPOPHIL o Intellectual Property Office ay talo na sila, kinansila na sila. Sa korte, talo pa din, how much more pa pagdating sa Supreme Court. Magsasayang lang din sila ng panahon at pera. Since naumpisahan na nila yung walang dating na tahanang pinakamasaya ay ituloy na nila. It's a brand new start for the part of Tape Incorporated. Medyo fresh kaso nagamit na nilang tagline yan sa dati nilang title na It Bulaga. So, para sa akin, kahit iba na ang title ng Tape Incorporated, which is yung tahanang pinakamasaya, ay hindi pa din mawawala ang bashers at hindi pa din kayo papanoorin ng mga tao. Tulad niyan, napilitan lang talaga ang Tape Incorporated na palitan yung title nila dahil dapat at utos na mismo ng korte. Siguro kung sa umpisa pa lang ay nirespeto na nila ang Tito Vic and Joey ay baka nagbago pa. Kaso, hindi nila nirespeto lalo na yung pamunuan ng Tape Incorporated at kahit ang mga host nito tulad nila Paulo Contis, si Yorme na may pahaging pa sa Tito Vic and Joey about Pepsi at si Buboy Villar. Siguro respeto na lang talaga sa nagpakahirap nito sa loob ng mahigit 4 na dekada yung Tito Vic and Joey na talagang dugot, pawis ang ipinundar para maging successful ang nasabing noontime show. Yes, producer ang Tape Incorporated pero ang nagtaguyod nito ay mismong ang mga haligi nito, di lang ang Tito Vic and Joey, pati na din sina Tony Tuviera or Mr. T at Miss Malu Chowa Fagar. At syempre kasama na rin yung namayapang director nito na si Bert De Leon. Ito yung pinaka-director ng It Bulaga noon bago pa si Miss Pucci Rivera at mga staff at crew nito. Yung mga segment na creator nito na si Miss Jennifer. Kaya i-credit din natin ang tagumpay na ito kay Bert De Leon at Mr. T dahil talagang nagtulong-tulong sila para itaguyod ang It Bulaga. Sa Tape Incorporated Management, my honest opinion ay huwag na kayong umapila since naumpisa nyo na yung bagong titulo ay dire-diretso nyo na. Malay natin na yung mga talent ng GMA na ayaw mag-guest sa inyo dahil sa respeto sa Tito Vic and Joey ay mag-guest na sa inyo. Maraming opportunity na pwedeng mangyari kung hindi na kayo aapila dahil alam ng mas nakararami na ang It Bulaga ay Tito Vic and Joey at ang Tito Vic and Joey ay ang It Bulaga. Hindi na mabubura sa isipan ng tao yan. At tulad ng respeto na ibinigay sa inyo ng Tito Vic and Joey, sana ganun din gawin nyo. Kasi hanggat ipipilit ng Tape Incorporated ang It Bulaga ay patuloy na hihilahin sila ng titulong hindi nila pag-aari at pag-aari ng iba. Pati mga host na dadamay sa mga bashing dahil sa kagagawa ng management
ng Tape Incorporated. Samantala, mas kaabang-abang ngayon ang Eat Bulaga dahil pwede na nilang ibalik yung mga segment na tatak Eat Bulaga tulad ng Mr. Pogi na produkto sina Danilo Barrios, Edgar Alan Guzman at Jericho Rosales. Little Miss Philippines kung saan nakilala si Aiza Segura, Raisa May Dizon at marami pang iba. That's My Boy na produkto si Goyong. Yan yung tatak Eat Bulaga segment at masarap lang at talagang maipagpapatuloy na yung Go for Gold ng Tito Vic and Joey, yung pangarap nilang maging 50 years sa industriya pagdating sa Noontime Show. Kaya sa mga nagmamahal sa Legendary Trio, patuloy tayong manalangin para sa maayos na kalusugan ng 3 hari ng Noontime Show at haligi ng entertainment industry. Maganda din itong panimula para sa TV5 na unti-unting bumubulusok sa TV ratings at talagang nakikilala dahil sa pagpunta sa kanila ng Legendary Trio, Tito, Vic, and Joey. At yung pagpunta at pagbalik ng title na Eat Bulaga sa Tito, Vic, and Joey. Dahil sabi nga ni Henyo Master, lahat ng pinupuntahan nilang TV station ay nagiging number 1 at no doubt for that kasi tested na sila. At tulad ng sinasabi ko, ang tagumpay ng TVJ ay tagumpay ng mga humahanga, sumusubaybay at sumusuporta sa kanila. Tagumpay din ni Mr. Homer Flores, ang arranger ng theme song ng Eat Bulaga. Sa di nakakilala kay Mr. Homer Flores, siya yung pianist sa ASAP ng ABS-CBN. Again, bago tayo magpaalam ay pakisubscribe ang aking YouTube channel at pakiclick ang bell notification icon para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko. Magpapaalam na po ako. Thank you and God bless.